Mga kapatid sa pananampalataya, bukas, Nobyembre 1 at saka sa Nobyembre 2, araw po ng mga santo at araw ng mga kaluluwa, ibig sabihin araw ng mga patay sa kakristyanuhan. At marami po ang mga Muslim na kasamang nagdiriwang din kapag po araw ng mga patay. Sa atin sa Mindanao, lalo na sa atin ng mga Maranao, mayroon tayong tinatawag na kapamagarwak. Magluluto ng masasarap na pagkain, ibabalot sa mga dahon ng saging, ibibigay sa mga kapitbahay, dahil dumating daw ang mga arwak, mga kaluluwa. Sa Bisaya, ang tawag rito, kalag-kalag. Sa Tagalog, araw ng patay. Ito ang matindi sa atin ng mga Muslim. Hindi lang piyesta ng patay, ipinagdiriwang ang patay. Kundi, pagbibilang ng araw, pang-7 araw mula ng ilibing ang yumao. Pang 40 days, pang 100 days, anniversary yearly, ipinagdiriwang, nagkakanduri, nagpapakain. Ang tanong, ito ba ay pwede sa Islam? Hindi pwede. Ito po ang ating khutbah, mga kapatid, sa pananampalataya. Babasahin ko sa inyo ang mga rulings, mga fatwa, hukum ng malaking mga ulama. Hindi po mga hukum ni Salim Gimba. Dahil walang isang hukum ni Salim Gimba. Ang trabaho lang natin, iparating sa inyo ang kanilang mga hukum. Bago natin basahin ang kanilang mga hukum tungkol sa mga punto na ito, tandaan natin, lahat tayo na pinahiram ng buhay ay babawian din ng buhay. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, siya na nagbigay sa atin ng buhay. Sinabi niya mismo, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Ang lahat ng kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Chapter 3, verse 185, Quran al-Karim. Ang lahat ng kaluluwa makakatikim ng kamatayan. Allah Akbar. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, lahat tayo pag-aari ng Allah, huwag mo kakalimutan, lahat tayo nanggaling sa Allah, ay lahat po tayo sa gusto natin at sa ayaw natin magbabalik sa Kanya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, tayo ay nanggaling sa Allah, at katotohanan, tayo ay magbabalik sa Kanya. Chapter 2, verse 156. Dahilan dyan, basahin ko sa inyo ang mga rulings ng scholars tungkol sa mga issue na ito. Mga Muslim sumasali, nahawaan tayo. Ang una kasi na dumating na Islam sa Pilipinas, Sufi. Mga sumasamba sa puntod. Tinatawagan yung puntod ni Saikulan. So ito yung unang dumating na Islam sa Pilipinas. Kaya yung mga ninuno natin sa Lanao, natatandaan ko pa nung bata ako. Sumasama pa ako sa mga tuwan para pumunta sa mga bahay-bahay, magrawatib kami. Kung tawagin, magrawatib. Tapos, bibigyan ka ng lipta. Lipta. Yung kanin, nakabalot sa daon ng saging, may manok, dilaw, lipta. Dahil araw ng patay. Ano ang sinasabi ng Islam tungkol dito? Pwede ba o hindi pwede? Okay. Unahin natin. Pagbibilang ng araw. Mula nang may libing, 7 araw, magpakain tayo, magkalori tayo,
para mapunta sa ating yumao ang balas, ang reward. Pang 40 days, magkanduri tayo, kumatay tayo ng kambing, kumatay tayo ng baka, kalabaw. Pang 100 days, malaki ang kakatayin natin. Pang 100 days, mag-imbitar tayo na mahusay mag-lecture tungkol sa kamatayan. Ipagdiwang natin ang 100 days ni tatay, 100 days ni nanay. Tanong, pwede? Hindi pwede. Sa Islam. Kailangan, alam natin. Marami pa rin gumagawa nito ng Muslim. Hanggang ngayon, napakarami pa rin. Makinig ang mabuti. Sino nagbigay ng ruling? The Permanent Committee ng Saudi Arabia. Ito yung grupo ng pinakamalalaking ulama ng Saudi Arabia. Dahil ang trabaho nila magbigay ng ruling. Ano ang kanilang ruling? Okay. Ang pagbibilang ng 7 araw, 40 days, 100 days, mula nang may libing ang yumao, at ang pagbibigay ng pakanduri, pakain, o pagpapakain sa mga tao bilang paggunita sa namatay ay walang batayan sa Quran. Wala po ito sa Quran. 7 days, 40 days, 100 days, magpapakain ka. Walang batayan sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ginawa ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gawain ito ay malinaw na ginagaya ng mga Muslim, ang mga kufar at musyrikun ng matandang Egypt, ancient Egypt, na ang paniwala ng mga taga-Ehipto, bumabalik ang kaluluwa tuwing araw ng patay. Hindi po bumabalik ang kaluluwa kung magagawa lang ng kaluluwa na bumalik sa ibabaw ng lupa. Lalong-lalo na yung kaluluwa na tinutorture ng parusa sa barzakh. Kung magagawa lamang nila lumabas sa ibabaw ng mundo, siguradong magti-TNT, magtatago ng tago yan. Hindi yan babalik sa barzakh. Ngunit imposibleng mangyari po. Hindi ka makakapunta sa barzakh kapag buhay ka. Hindi ka rin makakalabas sa barzakh kung patay ka. Makakalabas ka lang araw ng muling pagkabuhay. So walang patay na bumabalik. Mga kapatid sa pananampalataya, ang gawain na iyan, 7 days, 40 days, 100 days, anniversary, taon-taon piyesta, ito po ay bid'ah. Na sino man ang gumagawa nito ay ihanda niya ang kanyang sarili sa impyernong apoy. Wa kullu muhdathatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago, ang tinutukoy na pagbabago sa relihiyon. Pagbabago sa mga gawain na pagsamba. Hindi kasama yung pagbabago sa teknolohiya. Hindi kasama yung pagbabago sa mga material, makamundo. Ang tinutukoy rito na pagbabago sa relihiyon, sa pananampalataya, sa pagsamba. Wa kullu muhdathatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. At ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar. At ang lahat ng pagkaligaw papunta sa apoy ng impyerno. Kaya kapatid sa pananampalataya, hintuan mo na yan. Kung sino man ang gumagawa ng 7 araw, 40 days, 100 days, hintuan na ninyo. Kung ayaw ninyo na matupok sa apoy yan, sayang lang. Yung gasto mo, pagod mo, ibada yan, samba yan. Kaya ninyo ginagawa yan dahil ang iniisip nyo ang gantimpala mapunta ron sa patay. Anong tawag ron? Ibada, samba. Kaya nagpapakanduri 7 days, nagpapakanduri pang 40 days, nagpapakanduri 100 days, mula nang mailibing si Pulano, ang iniisip ron, ang gantimpala mapunta sa nanay mo, mapunta sa tatay mo, mapunta sa asawa mo, sino mang mahal mo sa buhay. Ang tawag nito, ibada. Ang tanong, nangyari ba ito sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ipinag-utos ba ito sa Quran? Wala po. Therefore, hintuan na. Dahil sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ang sino mang gumawa ng isang gawaing ibadah, tinutukoy,
na hindi alinsunod sa ating saligan. Ibig sabihin ng hindi alinsunod sa ating saligan, wala sa Quran, wala sa Sunnah, ibig sabihin, wala sa Sharia, ay hindi tatanggapin authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Kaya, hintuan mo na. Ngayon, kung gusto mo na magkanduri, magsadaka para sa patay mo, para sa mahal mo sa buhay na namatay, gawin mo anumang araw, anumang oras. Kaya mo araw-araw, kaya mo linggo-linggo, kaya mo buwan-buwan, kung kailan ka available, kung kailan ka may pera, magbigay ka ng sadaka. Sabi mo sa binigyan mo, ito po ay sadaka ni nanay. Huwag mong lalagyan ng number ng araw, 7 days, 40 days, 100 days. Huwag mong lalagyan ng numero dahil dyan pumasok ang bid'ah. Kung magbibigay ka ng sadaka para sa yumao mo na mahal sa buhay, magbigay ka anytime. Huwag mong lagyan ng petsa, huwag mong lagyan ng araw, huwag mong lagyan ng bilang ng araw. Dahil hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ginawa ng mga sahaba, hindi ito pinakutos ng Quran na lagyan mo ng bilang. Ang hindi nila nilagyan ng bilang. Maliwanag. Number 2. Ito, makinig kayo mabuti mga kapatid sa Mindanao. Marami ito sa mga kapatid natin sa Mindanao. Namatay sa Maynila. Layuan natin. Layuan. Namatay sa Ilocos. At iuuwi sa Mindanao ang bangkay. Bakit iuwi? Maratabat. Baka anong sabihin ng mga tao? Tayo ng mga anak ni Pulan, wala mga kwenta, hindi natin naiuwi si tatay. Nakakahiya sa pamilya natin. Maratabat, pride. Hindi po pwede, kailangan iuwi si nanay, kailangan iuwi si tatay, kailangan mangyari. Maratabat ng pamilya natin. Paano? Pwede ilakbay ang patay o hindi pwede ilakbay ang patay? Yan ang tanong. Nagbigay ng hatol. Fatawa Islamiyah. Pinakamalaking grupo ng mga ulama ng Saudi Arabia. Ilang volumes ang Fatawa Islamiyah. Taon-taon na daragdagan ng volumes. Ang trabaho nila, i-kolekta, ipunin ang mga rulings. Ilang volumes. Nung una ako nagkaroon ng Fatawa Islamiyah, 8 volumes. Then 10 volume higit. Ngayon, napakarami, napaka 20 volumes na. Taon-taon dumarami. Fatawa Islamiyah. Ano ang ruling? Ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan namatay ang Muslim, doon din ililibing. Walang katibayan sa hadith na ang isang kasamahan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatay sa Syria, iniutos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam iuwi sa Medina. Wala. Namatay sa Iraq, iuwi sa Medina. Namatay sa Makkah, iuwi sa Medina. Wala. Walang ebidensya na ang isa sa kanyang mga kasamahan namatay sa malayo na lugar at nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iuwi ang bangkay. Nagkaisa ang mga ulama sa buong mundo na hindi ipinapahintulot na ilakbay ang patay. Makinig kayo buti. Para ilibing sa ibang lugar, maliban na lamang kung mayroong valid reason. Maliban kung may makatuwiran na dahilan. Makinig kayo mabuti ha. Isa-isayin ko yung mga makatuwiran na dahilan. Pakinggan niyo mabuti. Kung hindi mo magets itong ating paliwanag, puntahan mo bukas or next week sa YouTube, nandun ito, naka-recorder ito. I-upload natin, inshallah. Kung sakali hindi mo mag-get yung detalya. Okay. Nagkaisa ang mga ulama sa buong mundo na bawal ilakbay ang patay para ilibing sa ibang lugar, maliban kung may valid reason. Ano ang mga valid reason? Number 1. Kung ang lugar na kaniyang kinamatayan ay kung ililibing roon ay mayroong masama na mangyayari sa patay. Halimbawa na siya ay namatay sa lugar ng mga kanibal. Alam niyo yung kanibal? Mga kumakain ng tao. Totoo yan. Mayroong lugar talaga na may mga kumakain ng tao. Kinakain nila yung tao. Niluluto nila. Kung doon namatay sa lugar na ang patay hinuhukay para kainin, hindi po pwede. Hindi po pwede.
na hindi ilakbay. Kailangan ilakbay mo yung patay. Doon mo ilibing sa ligtas na lugar. Number 2 na dahilan. Valid reason. Kung ang bangkay ay malalapastangan sa lugar na kinamatayan kung doon ililibing. Halimbawa, giyera. At doon namatay sa lugar ng kalaban ang Muslim. At natatakot ang mga Muslim na baka ilibing nila dyan, pag iniwanan, huhukain, ibibitin, o kaya baka tatantarin yung patay. Hindi pwedeng ilibing. Valid reason na ilakbay yung patay. Tandaan niyo ito mga valid reason. Number 3. Kung walang sementeryong Muslim sa lugar na yan, hindi po pwede na ilibing ninyo ang Muslim sa sementeryo ng hindi Muslim. Nangyayari ito maraming beses. Lalo na sa mga kapatid natin na mga balik Islam. Kaya, kailangan mga kapatid namin na balik Islam na i-orient ninyo ang inyong mga pamilya na hindi Muslim. Na kung sakali anuman ang mangyari sa inyo, kailangan may tatawagan sila na da'wah center o kaya masjid o kaya sino mang Muslim para kunin nila ang bangkay ninyo at ilibing sa sementeryong mga Muslim. Wag kayong pumayag. Kaya kailangan ang mga Muslim mayroong last will and testament. Lalo na kahit na Maranao, kahit Tausug, Maguindanao, kung ang asawa mo hindi Muslim, mga anak mo hindi Muslim. Nangyari yan minsan. Maranao, yung lalaki, asawa niya hindi Muslim, mga anak niya hindi rin nag-Muslim. Nung namatay yung tatay nila, inilagay sa taon. Pinaglamayan, pinaimbalsama. Allahu Akbar. Nakita mismo ng dalawang mata. So nangyayari ito dahil hindi inu-orient ng tatay ang mga anak. Hindi po pwede na ilibing ka tatay, ilibing ka nanay, ikaw na Muslim. Hindi pwedeng ilibing sa sementeryong hindi Muslim. Kaya pangatlo na valid reason na pwedeng ilakbay ang patay kung walang sementeryong Muslim sa lugar na kinamatayan, kailangan ilakbay sa lugar na mayroong sementeryong Muslim. Number 4 na valid reason. Kung ang dahilan bakit iuwi sa Mindanao ang bangkay ni tatay, ni nanay, ay para ang kanyang mga kapatid, para ang kanyang mga anak, ay madali dalawin yung kanyang puntod, valid reason, pwede. Ayon sa mga ulama, pwede. Ngunit, ito ang pahabol. Ngunit, nagkaisang mga ulama na hindi pwedeng ilakbay ang patay kapag nangyari or mangyayari sa bangkay ang mga sumusunod. Number 1. Nagsimula ng mabulok ang bangkay. Nangamoy na. Lumagpas na ng 24 oras, hindi pa inililibing. Halimbawa, namatay sa Ilocos. Walang masakyang eroplano, kaya nagbus o kaya nagsasakyan. Mula Ilocos hanggang Manila, pinakamabilis 16 hours. Pinakamabilis yan. 16 hours mula Ilocos hanggang Manila. Pagdating ng Manila, walang eroplano. Bukas pa. Another 12 hours. 16 hours plus 12 hours, ilan? 8 hours. Pagkatapos, kinabukasan, isakay sa aeroplano, pagdating ng Cagayan de Oro, iuwi sa Lanao or sa Cotabato. Tag-tag na naman sa sasakyan. Kung makakapagsalita lang yung patay, isinusumpa niya ang kanyang mga kamag-anak na dahilan kung bakit hindi siya kaagad pinapahinga, pinahirapan pa, tinurture pa ng travel. Mga kapatid sa panampalataya, pangalawa, na nagkaisa mga ulama na hindi pwedeng i-travel ang patay. Pangalawa, kung gagalawin ang bangkay. Halimbawa, hindi mo yan maisakay sa eroplano kung wala kang medical certificate. Kailangan may medical certificate ka. At may mga
nagbibigay ng medical certificate na ang requirement ay imbalsama. Kailangan i-imbalsama yung patay. Dalawang klase ng imbalsama para makita ninyo, para malaman. Unang klase ng imbalsama, mula lalamunan hanggang puso, bibiyakin. Tatanggalin yung lamang loob. Papalitan ng formalin. Pangalawang imbalsama, itong ugat rito na malaki sa liig. Ito. Tutusukin ng ganito kalaki na hose. Hintuturo. Hihigupin yung dugo. Isang adol, 2 galon ang dugo mawawala sa iyo. Ngayon, kung ang requirement para makasakay ng eroplano ang nanay mo, ang tatay mo, asawa mo, anak mo, para ayuwi sa Mindanao ay medical certificate, at kung ang requirement sa medical certificate, pinakaminus, sisip-sipin ang dugo ng nanay mo, tatay mo, sabihin mo sa mga kamag-anak mo sa Mindanao, tiklopin ninyo ang maratapat, hindi ko iuwi si nanay. Nasisip-sipan ng dugo, kahit isang kutsarang dugo, hindi ko pa sisip-sipan ng tatay ko, nanay ko. Dahil bawal sa Islam. Bawal nasaktan ang patay. Kung ano ang karapatan mong buhay, siya rin karapatan ng katawan mo kapag ikaw ay bangkay. Kung ngayon nabuhay ka, hindi ka papayag na sip-sipin ng 2 galon na dugo mo, ganun ipagpatay ka. Kailangan irespeto ang bangkay mo. Sinabi mismo sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Ang pagbasag sa buto ng patay ay tulad sa pagbasag rito habang siya ay buhay. Hadith Abu Daud, hadith number 3207. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag kayong papayag. Ipaglaban ninyo ang inyong mahal sa buhay. Kung ang paraan lang para makasakay ng eroplano ay sisip-sipan ng dugo ang nanay mo, tatay mo, anak mo, asawa mo, sabihin mo sa mga kamag-anak mo sa probinsya, manigas kayo. Walang maratapat. Hindi ko iuwi si tatay, si nanay, dahil hihigupan nila ng dugo. Bawal sa Islam saktan ang bangkay. Ipaglaban mo ang bangkay ng mahal mo sa buhay. Kailangan, mga kapatid, na maintindihan natin, 4 ang hindi pwedeng i-delay. Number 1, salah, sambayang. Hindi mo pwedeng i-delay ang sambayang maliban kung may valid reason. Number 2, hindi pwedeng i-delay ang kasal. Kapag i-delay mo ang kasal, baka mag-zina yung dalawa. Number 3, hindi pwedeng i-delay ang shahada. Sabi nung Christian, bossing, gusto ko mag-Muslim. Sabi nung Muslim, nabigla ka ata. Mag-aaral-aral ka pa. Baka nabigla ka lang. Wag mo sabihin niya doon sa Christian na baka nabigla ka lang, mag-aaral-aral ka pa. Paano kung mamayang gabi namatay na hindi na kapag Muslim dahil pinospon mo? Hindi pwedeng i-postpone. Once na gusto ng mama, sigurado alam niya na walang Diyos maliban sa Allah. Once na gusto niya mag-Muslim, papag-Muslimin mo kagad. Then, mag-aral siya kasunod. Huwag mo siyang payuhan na, bro, nabigla ka lang. Huwag ka mo na mag-Muslim, mag-aaral ka muna, alamin muna anong papasukan mo. Wow! Paano kung mamayang gabi namatay siya? Number 4 na hindi pwedeng i-delay, paglibing. Punto numero 3. Kahit 5 punto lang. Or 6. 5 punto lang. Kakapusin ang oras natin. Pwede ba ang babae maghatid sa libing? O hindi pwede? Nagbigay ng hatol Sheikh bin Baz, yumaong Grand Mufti ng Saudi Arabia, nawa kahabagan siya ng Allah. Anong ruling? Makinig kayo mabuti, mga sisters. Huwag matigas ang ulo. Ayon sa ruling ni Sheikh bin Baz, ang magdasal, ang ipagdasal ang patay, salatul janazah, funeral prayer, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero ang maghatid sa libing, hindi pwede si babae sumama. Aha, bakit? Hindi pwede. Isinusumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kababaihan na dumadalaw sa tuntun. Bakit ka?
Unfair naman ata, bro. Sabi na hindi nakakaintindi ng Islam. Ang babae hindi pwede maglibing. Kaya lang mga lalaki. Mukhang unfair yan. Hindi po unfair. Ito po ang ikabubuti nating lahat. Bakit? Ang babae kapag po maglilibing, lalong-lalo na kapag ang babae bata pa, at mahal na mahal niya yung ililibing, mister niya, umiiyak, umahagulgul, naglulupasay, at pwedeng maglikha ng fitna, conflict, trial, tukso, lalo na kung maganda. Habang siya umiiyak, pinanunod ng mga lalaki. At mayroon doon sa mga lalaki na may kalawang ang puso, nagpaplano, plan A, plan B, pinagnanasahan niyang ali, yung biyuda, yung balo, yung widow, pinagnanasahan niya habang tinititigan niya, nagpaplano na siya, lalo na kung ang babae malaki ang minana sa kanyang namatay na husband. Pwedeng maglikha ng fitna, at higit sa lahat na fitna, ang kanyang mister or anak niya pinaparusahan sa libing dahil siya ay humahagulgul, naglulupasay ng ililibing ang kanyang mahal sa buhay. Katibayan, anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Unahin mo natin yung fitna, saka natin isunod mamaya yung pinaparusahan. Wala akong tinalikdang anumang fitna pagkatapos ko na mas mapaminsala sa kalalakihan kundi ang kababaihan. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Isunod natin yung pinaparusahan yung patay dahil humagulgul ka. Normal umiyak, pero yung kasi ang babae kasi emotional. Ang lalaki kaya nang pigilin yung kanyang emosyon, pero ang babae nag-iiyak, naglulupasay, gumagulgul, sinasampal-sampal yung kanyang mukha, baka tinatanggal pa yung hijab. Anong sabi ng hadith tungkol dito? Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alayhi. Katotohanan, ang patay ay pinarurusahan sa kanyang libing sanhi ng paghahagulgul sa kanya. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Kaya mga sister, ito po pinag-usapan natin, hindi ito wentong barbero. Ito po ay rulings ng mga scholars na kapag sinabi nilang haram, hindi nila hahatulan ng haram kung wala silang batayan. At kapag hinatulan nila na haram at sinuway mo, mayroong kang kalalagyan sa apoy ng impyerno. Punto numero 4. Eto, makinig yan mabuti. Napakarami-rami-raming Muslim ang nakakasuway nito. Punto numero 4. Matapos matabunan ang bangkay, ano ang mga hindi dapat gawin sa puntod? Nagbigay na ruling. Muli, Sheikh bin Baz, nawa kahabagan siya ng Allah. Eto, makinig kayo mabuti. Number 1, haram na tayuan ng istruktura ang ibabaw ng puntod. Meron kang makikita. Yung puntod ng nanay nila, siniminto. Tinayuan ng istruktura. Hinatulan ni Sheikh bin Baz. Sabi niya, haram. Kapag po hinatulan ng mga ulama, hindi lang si bin Baz, marami pang mga ulama ng Fatawa Islamiyah, kapag hinatulan nila na haram at tinayuan mo ng istruktura, yung puntod ng tatay mo, puntod ng nanay mo, puntod ng asawa mo, nagkakasala ka. Kaya, yung puntod ng tatay mo na siniminto mo, gibain mo. Tanggalin mo yung siminto. Numero 2, haram na gawing parang bahay ang puntod. Ang mga kufar, mga musrikun, ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, parang apartment, parang bahay. Abay, ginaya na Muslim. Ang Muslim, ginawa rin yan parang masjid. Nilagyan ng kubo. Alam mo yung kubo? Yung dome ng masjid.
Yung puntod ng kanilang tatay, nilagyan ng dumo na parang masjid. Allahu Akbar. Bawal po ito. Haram po ito. Tingnan ninyo ang mga sementeryo ng mga Muslim sa Pilipinas. Itong tinatalakay natin, puro nila binabiolate. Number 3, haram na sementohin ang ibabaw ng puntod. Inilibing mo yung mahal mo sa buhay. Tapos sinimento mo yung ibabaw. Bawal po ito simentohin. Hayaan mo lang yung puntod, yung lupa. Hayaan mo lang yung lupa. Nakabukol sa umpisa, pagkaraan ng ilang buwan, araw na ulan at saka araw, bumababa rin yun. Huwag mong simentohin. Number 4, eto. Haram na sulatan ang puntod ng pangalan ng namatay. Ang laki-laki ng litra nakalagay sa pangalan, Syekh Fulan, Attorney Fulan, Doktor Fulan, Professor Fulan. Allahu Akbar. Ito po mga kapatid ay panggagaya sa mga kufar. Hindi natin nilalagyan ng pangalan ng puntod. Subhanallah. Number 5. Haram na sulatan ng puntod ng petsa ng kapanganakan, petsa ng kamatayan. Syekh Fulan, ipinanganak, petsa. Namatay, petsa. Allahu Akbar. Napakarami ng gumagawa nito ng mga Muslim. Anong gagawin namin, bro? Lansagin mo yung puntod ng nanay mo. Tanggalin mo yung pangalan na yan. Ito ang pinakamatindi. Number 6. Ulitin natin, ha? Hindi po ito ruling ni Salim Gimba. Binabasa ko sa inyo mga ruling ng mga scholars. Ito pa ang batayan. Kung hindi ka naniniwala, lumapit ka mamaya pagkatapos ng kutubah. Ipakita ko sa iyo ang source, references. Kapag hinatulan ng mga ulama na haram at hindi mo sinunod, sinuway mo, may kalalagyan ka sa impyerno apoy. Ito, number 6. Haram na sulatan ng mga ayat ng Quran ang puntod. Minsan may makikita kang puntod. Sa harap nakalagay Suratul Fatiha. Sa likod nakalagay Suratul Nas. Sa kanan nakalagay Suratul Ikhlas. Sa kaliwa Suratul Falaq. Dito sa gilid, dito sa ibaba Ayatul Kursi. Allahu Akbar. Akala nila panakot sa demonyo. Subhanallah. Hindi po ang mga chapter ng Quran na yan, hindi ang mga verses ng Quran panakot sa demonyo. Wala pong katibayan sa Quran at sa hadith na ang mga puntod, lagyan mo ng Fatiha, lagyan mo ng Ikhlas, Nas, Falaq, ay hindi malapitan ng demonyo ang inyong patay. Wala po. Saan ang katibayan? Ito, basa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qubr wa an yaq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Ipinagbabawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pagpalitada sa puntod, ang pag-upo rito, at ang pagtatayo ng mga istruktura sa ibabaw nito. Sahih Muslim, authentic na hadith. Ito pa. At ipinagbabawal din niya na sulatan ito. Hadith at-Tirmidhi. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, maintindihan nating mabuti, ito po, sinusuway ito. Halos lahat ito sinusuway ng mga Muslim. Number 5. Ano bro ang pwedeng gawin sa puntod? Yan ang magandang tanong. So, ano ang Islam? Ano ang Sharia compliant na dapat hitsura ng puntod? Ano ang itsura ng puntod na sang-ayon sa Islam? Na kalugod-lugod sa paningin ng Allah, hindi ka put-put sa paningin ng Allah. Nagbigay ng hatol, Sheikh Ibn Jubril, nawa kabagan siya ng Allah. Simple lang po. Puntod yan. Yung dalawang dulo, lagyan mo ng bricks. Kung wala kang bricks, hollow block. Yung dulo at saka dulo, lagyan mo ng hollow block. Lagyan mo ng hollow block. Yung paligid, lagyan mo ng bato. Maliliit na bato. Paligid. Bato. Huwag mong simintuhin yung ibabaw. Mga kapatid sa pananampalataya, ito pong tinatalakay natin na patungkol sa pag-asikaso sa patay. Napakarami pa nito. Kaya lang pakusang oras natin. Kahit ilan lang, sana matandaan natin. Nang sa gayon po, maisabuhay natin. At lagi nating sabihan ng mga mahal natin sa buhay,
lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi Muslim. Ano man ang mangyari sa akin, wag ninyo akong ilibing. Wag na sa mga sementeryong non-Muslim, at wag niyo akong ipaimbalsama. Wag niyo akong papaglamayan. Dahil yan ay bawal sa Islam. At kailangan meron kang will and last will and testament, at ibigay mo sa kopya, bigyan mo ng kopya ang mga Muslim, para kapag ipinaglaban nila ang bangkay mo, may hawak sila. Legal, nakatibayan, permado ng abogado, notaryado ng attorney, na saan mang korte, pwede ipaglaban ng mga kapatid mo ang bangkay mo na hindi malapastangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, isingit natin ito. Lalong-lalo na po para sa inyo mga sister, dahil lagi po mayroong bumubulong sa amin na kayo raw, mayroon daw mga sister na habang nagkukutba ang imam, maingay, nagbubulungan, nagsasalita, nagsisilpi-silpi. Wala na po kayong sala mga sister. Kapag ang imam nakatayo, Biyernes, nagsisermon, private khutbah, bawal sa makmum ang mag-utos ng mabuti, bawal sa makmum ang magbawal ng masama, bawal na pagsabihan mo yung katabi mo na huwag ka maingay, dahil ikaw na sumita, wala ka na ring sala. Bawal na magbulungan, magchismisan habang nagkukhutbah ang imam, dahil wala na kayong sala. Saan nakatibayan? Sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yaktub, faqad lagawt." Kapag sinabi mo, huwag kang maingay sa katabi mo sa araw ng Biyernes habang ang imam nagkukhutbah, pinawalang saysay mo ang iyong salah. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, hadith number 934, Sahih Muslim, hadith number 851. At mahilig rin kayo magsilpi-silpi habang nagkukutbah, o kaya nagsisilpon-silpon. At mayroon pa na sinasadya na sa labas, papasok lang kapag ikama. At habang nasa labas, kwentuhan ng kwentuhan. Wala na po kayong salatul Jum'ah. Wala na kayong Friday prayer. Nagsisilpon-silpon, wala ka ng sala. Anong katibayan? Eto. Waman massal hasad fakad laga. Sino man ang humawak-hawak, humipo-hipo sa isang bato, ay pinawalang saysay ang kanyang sala. Authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 85. So naiparating natin ito sa inyo mga kasistiran. Dito sa mga kalalakihan, wala akong nakikita na nagbubulungan. Pero sa mga kasistiran, lagi-lagi may bumubulong sa akin sa labas. Sinasabihan ako, ang mga sister, nagbubulungan habang nagkukutbang imam. Obligasyon ko na iparating sa inyo. Isingit ko sa aking khutbah, balikan natin paksa. Last na lang. Number 6. Pwede bang umiyak? Hindi pwedeng umiyak kapag namatayan. Abay, natural. Hindi namatay mga robot. Tao tayo.
Pag namatayan ka ng mahal sa buhay, iyak ka talaga. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang yumao ang kanyang anak na si Kulthum, ganoon din ang kanyang anak na sanggol na si Ibrahim. Talagang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Natural yan. Normal. Ano ang hindi pwede sa atin? Ito ang hindi pwede. Makinig ka. Isa-isahin kung hindi pwede. Bawal humagulgol. Ano ba yung humagulgol? Yung umiiyak ka ng malakas ang boses. Number 2, bawal ang maglupasay. Yung naglulupasay ka sa sahig. Galit na galit ka, umiiyak ka sa sahig, naglulupasay ka. Number 3, pagsasampal sa sariling mukha, sinasampal-sampal mo ang sariling mukha. Allahu Akbar. Number 4, paggugulong-gulong sa sahig. Gugulong-gulong ka. Number 5, manuntok sa pader. Mga lalaki ito, mga mananuntok sa pader. Number 6, pagpupunit. Pinupunit mo yung damit mo sa dibdib. At iba pang anyo ng pagwawala ng namatayan. Bakit ito hindi pwede? Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi pwede? Number 1, ang iyong pagwawala ay pagre-rebelde. Nagre-rebelde ka kanino? Ang iyong paglulupasay ay pagtutol. Tinututulan mo tanggapin ang kalooban ng Allah. Nagre-rebelde ka sa Panginoong Allah. Hindi mo matanggap ano ang itinakda ng Allah. Ayaw mong tanggapin. Nagre-rebelde ang iyong kalooban. Hindi mo mapatawad ang iyong Panginoon. Hindi mo matanggap ang kalooban ng iyong Panginoon. Kaya pagulong-gulong ka sa kalsada. Hindi mo matanggap na lahat tayo mamamatay. Walang sino man sa atin na hindi mamamatay. Yung binasa natin na verse kanina, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Walang sino man sa atin na hindi mamamatay. Natural, umiyak po. Pero yung magwala ka, gulong-gulong ka, nagsasampal-sampal ka sa sarili mukha, ito po ay acts of rebellion. Ito ay mga gawa ng pagre-rebelde. Hindi mo matanggap ang takda ng Allah. At ito po, dahil nandito ang iyong mahal sa buhay, pinaparusahan sa iyo. Katibayan. Katibayan. Ulitin natin yung hadith. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima liha alay. Katotohanan, ang patay ay pinarurusahan sa kanyang libing sanhi ng paghagulgol sa kanya. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Marami pa po tayong dapat pag-usapan, pero walang oras. Kahit konti lang. Nawa, matandaan natin itong tungkol sa patay. Huwag na huwag kayong sumali bukas, November 1 at saka November 2, na mag-celebrate ng patay.